No? Hindi, pabili pa ulit. Sige po. Anong flavor? Ng ano? Anong bestseller? Cheesecake po. Sige, cheesecake na lang. Kailan po? Ano lang, di ba nakabili na ako sa'yo kanina? Apo. Kuya, Tatlo. bibigay mo na sa akin. Yun na lang. Hindi, okay na yan kasi tulong na yun sa pag-aaral mo. Thank you so much po. Sige na. Ano naman po, wala na po kasi pang-allowance. Wala kang pang-allowance. Wala na. Pero okay Ibig na sabihin po. malayo yung bahay mo. Sa Vincent's lang naman po. Mga Vincents lang. Ba't yung magulang mo? Di ka kayang paaralin? Hindi naman po, kaya naman po kasi ang problema ngayon ay nawala ng trabaho si mama at si kuya. So, pero thank God pa rin at may gayam Oo. sila dito. Diba? Sinong may gawa niyan? Ikaw? Yun, sila tito po, yung tinitirhan ko po ngayon sa Vincent's. So, Ayos. po sa kanila, tapos tutulungan na rin po. Monica, nakailang benta ka na? Kunti pa lang. Yan, isang pagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako ngayon sa bayan po ng Daet, sa sentro po ng bayan ng Daet. Ayan, sa bayan, napansin ko po itong kapatid ni Melissa. Ito, napagamot na ito, pero bumalik na naman sa dati. Ate, nasaan si Melissa? Si Melissa nasaan? Di ka na nauwi sa Mantagbak? Patuloy na pong nagbigay ang kapatid po ito ni Melissa. Magaling kapatid ni Melissa. Sa sunod na araw po ay pupuntahan ko po ito sa bahay nila. Ito naman po yung nangyari dito. Bumalik siya dati, siguro hindi na nakakainom ng gamot. Ito yung binilang ko na Hindi, pabili pa ulit. Sige po. Anong flavor? Ng anong bestseller? Cheesecake po. Sige, cheesecake na lang. Kailan po? Ano lang, di ba nakabili na ako sa'yo kanina? Apo. Kuya, Tatlo. bibigay mo na sa akin. Yun na lang. Hindi, okay na yan kasi tulong na yun sa pag-aaral mo. Thank you so much po. Sige na. Anong flavor po? Tatlo ulit. Tatlo. Anong flavor? Ano ang pangalan mo? Saan ka nag-aaral? Vincent's po. Vincents. Anong year mo na? Grade 12 po. Grade 12. Di ka nahihiya na nagtitinda ka dito? Hindi naman po. Wala na po kasi pang-allowance. Wala kang pang-allowance? Wala na. Pero okay Ibig na sabihin po. malayo yung bahay mo. Sa Vincent's lang naman po. Mga Vincents lang. Ba't yung magulang mo? Di ka kayang paaralin? Hindi naman po. Kaya naman po kasi ang problema ngayon ay nawala ng trabaho si mama at si kuya. So, pero thank God pa rin at may gayam sila dito. Diba? Sinong may gawa niyan? Ikaw? Yun, sila tito po. Yung tinitirhan ko po ngayon sa Vincent's. So, Ayos. po sa kanila. Tapos tutulungan na rin po. Tapos magkano ang porsyento mo dyan? Ano po? Ang bigay na po talaga nila dito is 25. Tapos 25. sa school po ang bigay ko 30. Tapos sa diet naman po 35 kasi yung transport. Ano po ang Okay. flavor? Iba-iba? O, iba-iba. Kawawa yung kapatid ni Melissa na bumalik na naman sa dati. Dito na nagtulog sa bangketa. Bukas po pupuntahan ko ito si kapatid ni Melissa. Kahit wag niya na pong bayaran doon na po sa pinigay ko. Huwag nang bayaran. Hindi ito. Ang laki na nang binigay niyo. Like literal po. Hindi, ito tulong na sa Okay na ito. Diyan mo ito. Kuya! Sige na. Kuya naman! Dagdag na yun sa pang-allowance mo. Ano siya? Thank you so much. Ang tao daw na masipag, binibless daw yan. Wala na, naiiyak na ako. Like legit. Kuya, thank you so much.
Sige na, sige na. Laking tulong like as in po. Pa-subscribe na lang dun sa binigay kong channel kanina. Opo, like this po. Araw-araw ko pa yung puso. Sige. Thank you so much, Kuya. God bless. God bless you. God Ano ang pangalan mo ulit? Yerian po. Yerian. Yerian Ginto. Yeah. Thank you so Ituloy mo lang yan na matutupad din yung pangarap mo. Thank you po, sir. Thank you Sige na, po. sige na. God bless you po. Ingat po kayo. Gabing-gabi na, hindi ka na makakauwi niyan. Hindi po may tricycle naman. Ano Sige. po name niyo? Ako si Jason Saldoa. Sige, so saldo. Thank you so much Saldoa. po. God bless po. Kalingap. Sir. Sir, thank you so much. Kilala mo si Kuya Bal? Kuya Bal, Bal. Matubang. Kalingap Rab. Sir, thank you. Sige po. Ay, sige. God bless Sige. you po. Sige, Thank you so ingat, much. ingat. Grabe, nakakabili po itong estudyante na naghahanap buhay para may pangtulong din dun sa tinitiran, saka may pang-allowance. Napakasipag bihira po yung mga estudyante na tumutulong sa magulang. Bibigay ko kaya, no? Bibigay ko ito. Bakit si si tita mo, samahan mo muna ako. Ba't di mo pinapauwi si tita mo? Si Monica po, kapatid ni Jemel, dito ka. Mag-uwi ka na daw. Ate. Tita mo, O si Maricel. Bakit bumalik na siya sa dati? Ha? Saan kayo mapunta? Nagtitinda sa? Nagtitinda po ako paninda ni mama. Nasa yung paninda ni mama mo? Nasa si mama mo? Nasa naman? Nagtatrabaho po si mama. Usay na ito. Salamat po. Nagtatrabaho po William, si mama. saan? Maynila. Sinong mama mo ang kasama mo? Tita ko po ang kasama ko. Si Tita Christy. Si Melissa, nasaan? Mama po. Oo. Nagtatrabaho. Saan? Sa Manila. Sino kasama mo dyan sa sa inyo? Isang po. Mga pinsan. Kamusta mo yung pag-aaral mo? Okay lang po. Nandiyan mo nito, pang-allowance mo. Salamat po. Si Kuya Jamel mo, kumusta mo si Kuya Jamel mo sa Kuya Rab? Hindi po. Hindi. Hindi po kami napunta. Ha? Hindi po ako. Ba't di ka napunta dun? Wala po. Sino nakatira dun sa bahay nyo ngayon? Ako po. Ikaw lang solo? Ikaw lang mag-isa? Ako tayo sa mga pinta ko. Grabe. Ilang buwan na si Melissa sa doon sa Manila? Kagabi lang po yung alis. Kagabi lang. Bakit ayaw na magtinda? Ba't ayaw na magtinda? Basta mag-ingat-ingat ka dito. Ano parang nangyari doon kay Tita Maricel mo? Parang palaboy-laboy na dito sa kalsada. Pinapauwi po namin hindi po Hindi na nauwi. Kailangan may injeksyonan ulit, Nauwi po yung nakuha lang daw. Nakuha lang po ng tubig. Nanako lang tubig, tapos naalis din. Ilang araw na siyang ganun? Tagal na. Grabe yung nangyari kay Maricel. Anong oras kayo mauwi? Kilala mo pa ako? si papa mo, di mo kinukumusta? Para kali. Hindi po ako pinapunta. Bakit? Kaya namimiss mo na si papa mo. Hayaan mo, sabihin natin kay Kuya Rab na magbisita kayong dalawa ni Kuya Jemel mo kay papa mo. Kasi papa mo baga laging may sakit. Dapat binibisita nyo yun kasi papa nyo yun. Sige na, gagabihin na kayo. Basta mapunta na lang, mabisita na lang ako sa inyo, ha. Salamat po.
Yan po si Monica, kapatid po ni Jemel. Nandito lang pala po ito sa may Felipe Segundo. Kasama yung tita nagtitinda. Grabe po yung sipag nitong mga bata. Yung kapatid ni Jemel, nagtutulong daw ito sa pagtitinda doon sa tiyahe. Ay, nandito pala yung tita ni ni Melissa. Na uploading yan. Oh, may ay ni kapatid ni si ate pala ito. Ate, ikaw pala yung nagpalit kay Melissa? Ikaw pala yung nagpalit kay Melissa? Nasaan si Melissa? Nasaan yung mga paninda niya? Ate, ano pa? Si Monica na lang nagtitinda? Lapit mo po ako doon. Hoy Monica, bantayan mo itong paninda mo. Lapit na kami doon. At anong nangyari kay Marcel? Bakit parang na, palabi na sa kalsada? Ha? Pero pwedeng pa-injeksyonan. Wala lang pang sa kanya. Ha? Kaso ang problema, baka hindi sumama ito. Marcel. paper sa inyo. Libre sa inyo. Marcel, pag-uwi ka na. Pag-uwi ka na sa Mantagbak. Mauna na ako. Atin yan lahat o. Marcel, bakit di ka na uwi sa Mantagbak? Hindi ako ng piso. Naghihingi ka ng piso. Yung naano sa tulong. Excuse me, boss. Sige, sige. Ito po yung kapatid ni Melissa. Ang pinag-iwanan pala ni ate Melissa, yung mama ni Jemel, yung kanyang anak na si Monica. Siya yung pinag-iwanan nitong mga paninda at tinutulungan naman ng tita. Akan anong oras kayo dito? Akan anong oras kayo? Binigyan kong pera yung si Monica kanina. Sabi ko pambaon niya. Si Melissa bakit nagpa-Manila? Hapon lang. Nag-asawa na yata. Sabi matrabaho. Matrabaho siya? Saan siya matrabaho? Pamanila eh. Hapon lang. Hmm. Anong ginagawa ni Marcel sa pera? Alam niya ang pera kahit ganyan siya? Kaso pinagansaktan yung dito sa palengke. Sinasaktan siya dito sa palengke. Siya ng mga kabataan. Tapos Kinukuha ang pera. nakangagaw pag nakakagaw. Kaya hindi pala pwedeng bigyan ng pera kasi inaagaw ng mga tambay. Binubugbog. Naabot pa nga. Ayan mo ate, si Marcel, papa-injection na natin. Kaso ano kaya, pumayag yun na sumama sa akin? Pero saan? Pero papangitin ko kay... Malawak sa kanya. Sana yan. Pero nang parasitaan na lang natin ng gamot, papainumin natin. Kaya painumin, hindi. Mahirap. Dapat talaga injection Ha? Ang bawang? Dapat talaga injection kaso mailap si Marcel. Yan po mga kalingap, mga kabente. Nandito po sila sa Felipe Segundo, yung kapatid ni Jemel na si Monica. Nagtitinda sila dito. Yung paninda nila. Yung kapatid po ay nagbabantay. Si Melissa daw po ay nagpa-Manila. Ma-apply daw ng trabaho. Kawawa din yung mga bata na lalo na pag hindi kasamang nanay.
Monica, nakailang benta ka na? Ha? Kunti pa lang. Gabi man na, wala man ang mamimili. Kunti na lang. Sige Monique, mga bisita na lang ako sa inyo ha. Alas 8 ng gabi. Anong oras kayo mauwi? Alas 9. Gabi-gabi ganito ang ano nyo, pang-routine nyo. Si Monica pag may pasok, biyara lang siya dito. Siya sabayan magtinda si mama niya. Sabi si Monica oh. Masuk na po ng gabi. Ito po yung station dito sa Felipe II. Yan po mga kalingap, mga kabente. Inabutan po ako ng gabi dito sa Diet Public Market. Yan kung saan po ay may binili lang po ako ng mangga. So na-tsempuhan ko po yung isang batang babae po na nagtitinda kahit po ganitong oras ay nagtitinda po siya dito. Napaubos lang po niya yung tinda niyang Graham. Yan, napakasipag ng bata na yun. Kung tutusin, dapat po sa mga ganong bata ay nagtulog na sa mga ganitong oras. Kaso mas pinili pa po niya na maghanap buhay para makatulong po dun sa tinutuluyan niya at magkaroon din ng allowance. Ang bira po ang mga ganung bata. Nasa panahon po ngayon, ML po, tapos yung iba mga gadgets po ang kinaabalahan. Pagkos yung bata na yun ay grabe po ang sipag. Napakatyaga niya kahit na 10 oras ng gabi. Iniikot niya ang buong sentro ng Daet para mapaubos niya yung dala niyang Graham. Maraming salamat din po dun sa mga bumili ng Graham. Bali, 2 beses ko po siyang nabilhan. Noong una po ay hinalog po niya ako ng Graham. Binilan ko po siya kasi may mga kausap din po kanina. Binalikan ko po ulit siya para bigyan po ng dagdag dun sa binigay ko po ng una. Napahanga lang po ako dun sa bata. Gawa po ng napakasipag. Monica, yung kapatid po ni Jemel, 10 oras din ng gabi, nagtitinda pa sila ng gulay sa bangketa. Sa umaga po kasi di po pwedeng magtinda, gawa po ng bawal po dun sa bangketa, gawa po ng daanan. Yun po ang policy ng Diet Public Market na bawal pong tindahan yung mga gilid po na dinadaanan po ng mga sasakyan. Kaya sa gabi lang po sila pwedeng magtinda. Grabe ang sipag ni Monica. Nakakawa din po yung sitwasyon ni Monica. Sa kabila po ng si Kuya Jemel po ay nakikalinga prab, si Monica naman po ay nandun sa lola. Si Ate Melissa po ay nagpamanila daw, gawa po ng maghanap buhay. Yung mga paninda po niya iniwan niya kay Monica at naggagabay po ay yung isang kapatid ni Melissa, si Marcel naman po. Napag-alaman po natin na ilang buwan na daw po na ganun na paraboy-laboy sa kalsada. Yan nga po, hindi daw po mapilit na mapaindisyonan gawa ng nagpipiglas. Yan. Sa mga susunod po, babalikan ko si Maricel, sila Monica sa kanilang bahay. Bistahin ko anong sitwasyon ng bata. Hindi po pwedeng wala pong kasama sa bahay si Monica. Sa panahon po ngayon ay napakadelikado po yung mga panahon. Marami po baga na napasok ang mga bahay. Ang kahirapan po ay kaakibat na po yan ang buhay. Tayo na po ang bahala kung paano po natin gawa ng paraan. Tiwala at tiyaga, malalagpasan ang mga problema. Yan. Hindi man po tayo bibigyan ni Lord ng problema kung hindi po natin kayang lutasan.
Nakabilib din yung mga taong nagsasakripisyo, nagtsatsaga sa araw at gabi kahit maulan. Nagtitinda dito sa Daet Public Market. Yan, mabuhay po sa mga nagtatrabaho sa gabi, sa umaga. Yan, nagsasakripisyo para sa pamilya. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip na ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. Abintiboy Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat.